Welcome back sa rin bagong YouTube channel ko, ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan, wherever it is. Ako, grabe naman itong si Montulfo. Grabe. Tinawag ni Montulfo ang mga Dabawenyos na tanga at bobo na mga butante. Tapos meron pa siyang hirit sa pamilyang Duterte. Si VP Sara, isang baliw. Ako, grabe naman si Montulfo, parang psychiatrist na psychiatrist. Di ba mga kabibig? Kaya, pinutakte ang page ni Montulfo sa mga supporters ni VP Sara. Lalo na ang mga taga Davao. Parang nasaktan ang mga taga Davao. Bakit daw ganito ang estilo ng paninira ni Montulfo sa kapwa Pilipino, lalo na ang mga taga Davao? Bobo ba at tanga ba ang mga taga Davao kung iboboto ang mga Duterte? Or kung hindi iboboto ang mga Duterte, bobo ba at tanga kung sino ang pipiliin nila? Nako. Montulfo, parang sinira mo ang pangalan ng inyong kapatid na si Erwin Tulfo at Ben Tulfo na tumatakbong senador. Hindi mo ba alam na hindi lang Davao ang niyurakan mo, kundi whole Mindanao? Baka sasali na rin ang Visayas at yung mga OFW nating mga Bisaya. Kasi parang hindi lang Davao ang niyurakan mo eh. The whole Bisaya nation ang minamaliit mo at tinawag mong tanga at bobo. Kasi ang mga Bisaya, magkampi-kampihan yan eh. Oo. Uy, Bisaya yan. Uy, kampihan ko yan. Oo. Pero yung mga Bisaya naman, kung ano yung tama, doon sila kakampi. Pero dito sa ginawa ni Montulfo na sobrang pagyurak sa tawagin kang bobo, tanga, grabe naman yan. So it means yung mga professional, yung mga lawyers, yung mga politiko, yung mga businessman, yung mga magna cum laude, summa cum laude, cum laude, at yung mga nakakaangat sa buhay, kung iboboto nila ang mga Duterte, tanga at bobo na sila. So ikaw na ang magaling. Ikaw na ang hindi tanga at hindi bobo kasi hindi mo binoto ang mga Duterte o hindi ka naniwala sa mga Duterte. Tapos tatawagin mo si VP Sara. Maghintay ka kung papatulan ka ba ng isang Duterte para sagutin ka. Ang problema, sa dami-dami mong hirit sa mga Duterte, hindi ka nila pinatulan. Ano kayang problema mo? Baka sila, iniisip nila na, ay, gigo din yan, garbage in, garbage out. Katulad din ni Claire Castro. So ito pala yung sinabi ni Montulfo. Sabi niya, mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong kabobohan at katangahan. Si Sara ay certified na baliw. Certified ha, so it means may hawak kang dokumento na nagpapatunay na si VP Sara ay baliw. Because you can never tell a person na baliw siya kung wala kang dokumento. Kung wala kang mga ebidensya na pwede mo isampal sa mga tao, o tingnan mo, ebidensya ko to, tama. O napasok na yan sa mental hospital or kung anong-anong mga gamot ininom niyan para maging okay. Diba? Certified ha. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong Pangulo pa ang tatay nila. Si Baste na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok ng opisina sa hapon o gabi na dahil may hangover palagi. Uy, magalit na akong magalit kayo sa akin pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Naging tanga daw siya noon kay Duterte. Believe siya noon kay Duterte pero ngayon nagising na siya sa katotohanan. Ito ang sabi ni Tio Moreno. Kung sabihin namin without showing a piece of evidence. Pero i-claim namin na nagsasabi lang kami ng totoo. Mag-file ka ba ng kaso against us? Claudine Barreto, sis, paki-please from the Tory supporters, thanks from Kifichu. Pinibilaban stretched me among pamilya og proud taga Davao. Ito pa, Duterte pare no Tulfo. Tingnan nyo.
Binasta si Erwin Tulfo at Ben Tulfo. Nasali na ang magkapatid Erwin Tulfo at Ben Tulfo. 0 vote for Erwin Tulfo and Ben Tulfo sa Davao at sa buong Mindanao. Kung paano yan mga kabibig? Parang ang tulong pinasok ni Ramon Tulfo mga kabibig. Sabi pa ni Jason sa Ramon Tulfo calling Davao electorate stupid for supporting Duterte simply meant goodbye to 3.4 million votes for her brothers Erwin and Ben from the Davao region. So you think Davaoenos will take this sitting down Mon? No sir, as sure as hell, they will take it to the polls on Monday, May 12. Nako, mga Davaoenos, ano ang yung reaction dito? Okay lang bang tawagin kayong tanga at bobo? Diba? Pera-pera lang din yung mga Tulfo. Sabi ng isang netizen na from Dodens Hala. Kaya talaga Dodens, wala kayong ebidensya. Huwag kayong ganyan. The name Tulfo is synonymous to money. Anong nangyari kay Mon Tulfo? Napapansin? Sana tumakbo na lang siyang senator para 4 na silang Tulfo sa na senador, sa Senado. Ito ito na, papapahayag ng persona non grata kay Ramon Tulfo. Nako, persona non grata sa Davao City. Hindi maaring palampasin ang tahasang pambabastos at mapanirang panalita ni Ramon Tulfo laban sa mga mamamayan ng Davao City. Ang kanyang panglalait, pagtatawag na bobo at tanga, hindi lamang insulto sa dangal ng bawat Davaoenyo, kundi isang malisyoso at mapang-uyam na atake sa kanilang pagkatao at paggalang sa sarili. Higit pa rito, ang kanyang walang pakundangang paninirang puri laban kina Mayor Sebastian Duterte, Congressman Paulo Duterte, at Vice President Sara Duterte ay malinaw na anyo ng paninira at paghasik ng galit batay sa walang patunay at mapanirang akusasyon. Ang Davao City ay lungsod ng dangal, disiplina at pagkakaisa. Ang ganitong klaseng kabastusan ay walang puwang sa aming komunidad. Nararapat lamang na si Ramon Tulfo ay ideklarang persona non grata. Hindi na kanais-nais at hindi karapat-dapat tanggapin o bigyang dangal sa lungsod ng Davao. Hinihiling namin sa pamalaang lungsod ng Davao sa pamumuno ng ating butihing mayor at sa bayan ng Davaoenyo na itakwil ang itong uri ng pagyurak sa aming karangalan. Ipaglaban ang dangal ng Davao, ipagtabuyan ang lapastangan. Attorney Arnedo Valera, President Hakbang Maisog USA, SDS New York, May 3, 2025. Nako, ito na. Gusto ng Maisog USA na ipa-persona ng grata itong si Ramon Tulfo. Nako po. Paano na yan? Kasi akala ni Ramon Tulfo na si VP Sara ay isang problema ng bansa. Kasi certified baliw daw si VP Sara. Grabe siya, no? Grabe makapagyurak. Diba? No? Ipaglaban ang dangal at ipagtabuyan ang lapastangan. O, sabi dito, hiniling namin sa pamahalaang lungsod ng Davao o hiniling ng hakbang ng Maisog USA sa pamumuno ng ating butihing mayor, baste na at sa bayan ng Davaoenyo na ipersona ng grata itong si Ramon Tulfo na hindi na makabisita sa Davao. Nako, baka yung ibang lugar ng Mindanao, ganun din ang gagawin in support of the Dutertes kasi hindi lang Davaoenos. Kung i-general term natin, parang whole Mindanao na yan, mga bobo at tanga. Pero particular naman si Ramon Tulfo sa Davao. Ako kabibig. Ano kaya ang reaction ni VP Sara? Pagbibigyan kaya ni Mayor Basti Duterte itong kahilingan ng Maisog na ipersona ng grata itong si Tulfo. Ramon Tulfo. Nako. Malaking problema na naman to. Malaking problema na naman to. So, pakinggan natin si VP Sara sa kanyang speech na sabi ni VP Sara, hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang problema ng Pilipinas? Comment down below. At comment down below kung gusto nyo bang persona non grata itong si Mon Tulfo. Ramon Tulfo mga kabibig.
Na ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. tama. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, Of course. mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At Palakpakan ang mga tao sa sinungaling hair follicle test. sa 20 pesos ang bigas. Hal. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. O, yun, mga Hindi kabibigyan. ako ang problema ng Pilipinas. Hinig nyo. Hindi si Hindi VP Sara. Duterte ang problema ng Pilipinas. Correct. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, Correct. mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating Tama ba ang leader natin ngayon?
maling pagpili ng leader. Talagang binanggit yan ni VP Sara. Saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling. Bakit nga ba siya takot sa hair follicle test, no? VP Sara nga nagpa-hair follicle test, si Baste. I think si Baste, tapos si Pulong nagpa-hair follicle test. At tapos si Nograles nagpa-hair follicle test. Bakit ba? Kasi sabi ng iba, kababawan lang daw yan. Para daw nilulockdown natin at wala tayong tiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero para mawala yung haka-haka ng mga tao at maibalik ang trust ng mga tao sa iyo, do the hair follicle test kung wala kang tinatago. Alin, sa 20 pesos ang bigas. 20 pesos. Ay nako, 20 pesos na bigas. Ang masakit pa, 20 pesos na bigas, tapos biglang pinutol. Sa Cebu, pinutol daw. Tapos, nabalitaan ko na isasali na daw mga OFW sa 20 pesos na bigas. Ano ba? Unahin nyo muna ang Pilipinas bago mga OFW. Kasi mga OFW makaka-afford yan. Diba? Alam niyo naman ang gutom ng Pilipinas. Unahin nyo. Luzon, Visayas at Mindanao nationwide. Kung talagang wala kayong ibang ibig sabihin kung bakit nagpa 20 pesos kilo na bigas kayo. Nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Yun mga kabibig, yun ang part sa speech ni VP Sara during sa meeting de avance ng Duterte. At huwag yung kalimutan mga kabibig, ang malasakit party list, ang ano ba yun? Yung kay Miss Bernadette yata, o yung mga party list nila na inendorso ni VP Sara. Hanapin ko muna mga kabibig kung ano yung mga party list na yon na posible yung tingnan at posible yung iboto mga kabibig. So, yun natin kabibig Ipanaw, huwag kalimutan, bagong henerasyon, ang Duterte Youth Party List at ang PPP, Sagip, Gabay, Duterte Youth, maghanap tayo. Yun po mga kabibig. But don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga distributed news at ating pag-usapan. Okay lang ba sa yung mga taga Davao na persona ng grata si Ramon Tulfo? Comment down below. Bye everyone. See you next time.